Natigilan si Jose Philip nang marinig ang tinura ni Anthony. Ito ngayon ang kasalukuyang Vice President for Corporate Affairs. Tama bang narinig ko? Kailangan natin ng Finance Director? Tanong niya. Yun ang sinabi sa akin kanina ng HRD officer. Sagot ni Anthony. Mapopromote na raw kasi ang kasalukuyang Finance Director sa mas mataas na posisyon, kaya mababakanteng posisyon na hawak niya. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang binata. Bakit? Takang tanong ni Anthony. Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay dinampot ni Jose Philip ang telepono at tinawagan ang opisina ng kanyang tita Monina. Itong tumatayong president, CEO ng kumpanya. Si Senior Cliff mismong nagpasyang itong ilagay sa posisyon sa halip na ang sarili nito. At hindi naman ito nagkamali dahil lalong umunlad ng Montana Group of Companies nang ang tiyahe ng namahala nito. Hola, tita. Si Jose Philip po ito. Nangangailangan daw po tayo ng Finance Director, tita. Si, iho. Bakit? May ire-rekomenda ka ba? Meron sana, tita. Kaya nga ako tumawag ay gusto kong bigyan niyo ako ng pahintulot na i-hire ang taong ito. I can assure you that this person is really good. Aba, kung ganoon, sige. May tiwala naman ako sa'yo. Ikaw na ang bahala. Kausapin mo na lamang si Mrs. De Vera. At baka nakapagpa-advertise na siya sa dyaryo. Si, tita. Thanks. Ibinaba na niya ang telepono. Pero hindi pa man naglilipat segundo, ay muli ring dinampot at tinawagan naman ng HRD department. Hello, Mrs. De Vera? Open pa po bang posisyon ng Finance Director? Yes, Sir Jose Philip. Good, may tao akong ilalagay sa posisyon, kaya huwag ka nang magpa-add. Mag-set ka na lamang ng appointment para sa kanyang training sa Lunes. Yes, sir. Parang alam ko na kung sinong nakatakdang maging bagong finance director ng kumpanya. Nakataas ang isang sulok ng mga labing wika ni Anthony nang maibaba ni Jose Philip ang telepono. Tama ka. Si Rebecca Marie nga ang nasa isip ko. Anak siya ng late business tycoon na si Don Ramon Mendoza. Kaya hatchak na sanay siyang humawak ng masiselang posisyon. Ganun ba kalaking tiwala mo sa kanya? Alalahanin mong hindi mo pa siya lubos na kilala. Hindi ko na siya kailangang kilalanin para masabing karapat dapat siya sa posisyon. Siyang magiging bagong finance chief ng Montana Group of Companies. Tinal na wika ni Jose Philip. Minsan pang napataas kilay si Anthony. Nagkibit na lamang ito ng balikat. Well, wala naman akong nakikitang masama. Sa tingin ko, alam mo naman ang iyong ginagawa. At palagay ko wala na rin namang magiging problema kay mama. Binigyan na niya ako ng authority, kaya mamayang gabi rin ay sasabihin ko na ang tungkol dito kay Rebecca Marie. Mas mabuti na yon para naman malibang siya. Napailing si Anthony. Mukhang iba na yan, pinsan. Huwag mo nang bigyan pa ng ibang kahulugan ng ginagawa ko, pinsan. Gusto ko lang siyang tulungan. At pagkatapos? Kung iniisip mo na bala kong humingi ng kapalit sa mga ginagawa ko, nagkakamali ka. Nagmamalasakit lang ako. Pero hindi mo maikakailang maganda siya. May nais ipahiwatig na sabi nito. Hindi ako bulag, pinsan. Pabuntong hiningang wika niya. Alam ko kung anong tinutumbok niyang mga pananalita mo. Kung tinatanong mo kung may interes ako kay Rebecca Marie, ang sagot ay wala. Gusto ko lang siyang tulungan. Yun lang at wala nang iba pa. Sinabi mo Maluwag ang ngiting ani ni Anthony, though his eyes say otherwise. Tinungo na ni Anthony ang pinto, pero bago lumabas ay lumingon pa muna ito, sabay sabing, Kaya mo yan. Inilibot ni Maggie si Rebecca Marie sa kabuuan ng Tara Mansion. Ito naman ang family gallery namin. Dito nakasabit ang mga orihinal na obra maestra ni Ate Via, kasama ang mga wedding portraits na siya rin ang nagpinta. Paliwanag ng dalaga nang pumasok sila sa malaking silid. Sumalubong sa kanilang napakaraming portraits na nakasabit sa dingding. Palaging may kwento si Maggie sa bawat larawang tinitingnan nila. Pinakamalaking wedding portrait ni na Sir Lance at Senyora Tara. 1955 nang sabay-sabay na ikasal sina Mama, Tita Monina at Tita Naomi kina Papa, Tito Francis David at Tito Cliff. Ang kasal nilang kauna-unahang triple wedding na nangyari dito sa Pilipinas.
Ang papa ni na Mama, Tita Naomi at Tita Tara ay matalik na magkaibigan, kaya naging best friend din sila. Si Papa ay kapatid ni Tita Naomi. Ang napangasawa ni Tita Naomi ay pinsan naman ni Tita Monina, na ang napangasawa naman ay si Tito Francis David, na kapatid ni Mama. Dugtong pa nito, si Papa ang kasalukuyang presidente ng Philippine Association of Surgeons, while si Mama naman ang founder ng First Women's League. Dagdag pa nito may pagmamalaki. Humantong sila sa tapat ng family portrait ng mga Montague. This was taken 15 years ago. Tingnan mo, bata pa si Kuya JP. Ngumiti naman si Rebecca Marie. Dumako ang dalawa sa portrait ni Jose Philip, kung saan nakasakay ito sa isang puting kabayo. Ang larawang ito ay kuha sa kauna-unahang torneyong sinalihan ni Kuya JP. Dito rin kauna-unahang nanalo ng grand prize. Kwento ni Maggie. Hindi maipaliwanag ni Rebecca Marie ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng malaking larawan ng binatang nagligtas sa kanya. Parang gusto niya iyong haplusin. Subalit hindi niya magawa dahil sa presensya ni Maggie. Marami pang mga larawan ang kanyang nakita. Karamihan sa mga yun ay obra ni Victoria. Naalala ni Rebecca Marie ang amang si Don Ramon Mendoza. Mahilig ang kanyang papang mangolekta ng mga paintings noong ito ay nabubuhay pa. Marahil kung nabubuhay lang ang kanyang papa, hinding-hindi niya daranasan ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Pabalik na sila sa sala nang sabihin ng maid na may tawag si Maggie sa telepono, kaya pansamantala siya nitong iniwan. Mag-isa siyang tumuloy sa bulwagan. Kumabog ang kanyang dibdib nang makita si Jose Philip na papasok ng pintuan. Pakiramdam niya ay lumukso ang kanyang puso nang makita ang maganda nitong ngiti pagkakita sa kanya. Napakakisig tingnan ng binata sa suot nitong three-piece suit na kulay abo. Lalo itong gumwapo sa kanyang paningin. Hi, bati ni Jose Philip habang papalapit sa kanya. Kiming ngiti ang iginanti niya dito. Ang akala niya ay kung ano lang ang gagawin nito, ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong halikan sa pisngi. I have a good news for you. Nangingislap ang mga matang wika ng lalaki na para bang isang karaniwang bagay lang ang ginawa nito. Tsak na magugustuhan mong sasabihin ko. Hindi pa rin nawawala ang pagkagulat na napatingin siya sa mukha nito. Unti-unti namang napalis ang ngiti sa mga labi ni Jose Philip nang mapuna ang kakaiba niyang tingin dito. Bakit? Kunot noong tanong nito. Napakurap siya. Ha? Bakit ganyan ka kung makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Takang tanong pa nito. Napalunok siya at parang wala sa sariling napaiwas ng tingin. Bakit? Naguguluhang untag ni Jose Philip. Wala. Pautal na aniya sabay iling. Pilit siyang ngumiti. Ngumiti na rin muli ang lalaki. May maganda akong balita sa'yo. Nangangailangan ngayon ng Montana Group of Companies ng Finance Director. At naisip kong ikaw ang ilagay sa posisyon. Pagbabalita nitong nangingislap ang mga mata. Ha? Naisip ko kasi na baka mainip ka kung dito ka lang palagi sa bahay. Kaya naisip ko mas mabuti yung meron kang pinagkakaabalahan. Paliwanag ni Jose Philip. Alam ko namang kayang-kaya mong trabaho. Pero, alam mo naman ang kalagayan ko, hindi ba? Gusto ko sana, pero paano kung ako nang bahalang gumawa ng paraan? Putol ng binata. Kung inaalala mong baka matuntun ka ng kuya mo dahil doon, may naisip na akong paraan. Ano, tinatanggap mo ba ang trabahong iniaalok ko? Sige. Ayoko rin naman na andito lang ako at walang ginagawa. Mas mabuti na siguro yon para malibang ako kahit papano. Sagot ni Rebecca Marie. Halatang nasiyahan ng labis ang lalaki sa kanyang sagot. Handa ka na bang magsimula ka agad sa Lunes? Tumango siya. Sige. Good, sinabihan ko na si Tita Monina, kaya wala ka nang dapat alalahanin. Sa Lunes ay sasabay ka sa akin patungo sa opisina. Hindi na lamang kumibo pa ang dalaga. Sa palagay niya ay mas mabuti na yon para hindi naman siya gaanong pabigat sa pamilya. Makakatulong rin yon para matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Panahon na siguro para patunayan niya sa kanyang kapatid na kaya rin niyang mabuhay nang hindi umaasa sa kumpanyang iniwanan sa kanila ng kanilang papa. Magmula nang ang kanyang kuyang mamahala sa kumpanya ay naging sunod-sunuran na siya dito. Binigyan nga siya nito ng posisyon ngunit wala naman siyang karapatang magdesisyon. Ang kagustuhan nito lagi ang nasusunod. Ito lagi ang gumagawa ng pasya. Naging parang tau-tauhan lang siya sa kumpanyang kung tutuusin ay kanya rin naman. Ito na siguro ang tamang pagkakataon
para ipakita sa kapatid na kaya rin niyang humawak ng mataas na posisyon nang hindi na kinakailangan pa ang mga dikta nito kung ano ang dapat gawin. Maganda yung naisip mo, iho. Wika ni Sir Lance sa anak nang nasa sala na sila at kakatapos lamang maghapunan. Para naman hindi mainip dito sa bahay si Rebecca. Yun nga rin pong iniisip ko, Papa. Nakausap ko na rin ang tita mo Nina ng masinsinan at tutulungan niya akong maging confidential ng pagtatrabaho ni Rebecca sa kumpanya. Paliwanag ng binata. Pagkatapos ng hapunan ay magkasamang naglakad-lakad sa hardin sina Jose Philip at Rebecca Marie. Ako nang bahala sa mga damit mo, wika ng binata. Bukas ay magkasama tayong mamimili ng mga damit mo. How about that? Nakakahiya naman sa'yo, gagastos ka pa dahil sa akin. Wala ka naman kasing choice. Tiyak na ipinakancel na ng kuya mo ang lahat ng accounts na nakapangalan sa'yo. Wala ka talagang pagpipilian kundi mangutang na lang muna sa akin. Pabirong anito. Pero hindi ba delikado? Baka may makakilala sa akin. Hindi lang akong mapapahamak kundi pati ikaw. Sige, para hindi ka na mag-alala pa, ako na lang ang mamimili. Sabihin mo na lamang ang size ng sapatos mo at mga damit. Sobrang abala na yan sa'yo. Nahihiyang aniya. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo na akong alalahanin. Ako na lang ang bahala sa lahat para hindi ka na mag-alala. Si Maggie na lang ang pasasamahin ko para naman hindi ako gaanong mahirapan sa pagpili ng mga damit at sapatos na pambabae. Kiminginitian ni Rebecca Marie ang binata. Salamat talaga sa lahat-lahat. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahiya sa akin. Pangako niya. Aasahan ko talaga yan. Anito at maloko pang kumindat. Nagkatawanan sila. Maya-maya ay biglang sumeryoso si Jose Philip at matamang tinitigan ang mukha ng dalaga. Bakit? Kinabahan ng dalaga. Umiling lamang ang lalaki. Walang anumang salitang ibinaling nito sa ibang direksyon ng paningin. Nagtataka man ay nagsawalang kibo na lamang si Rebecca Marie. Kinabukasan ay umalis nga si Philip. Hindi nito na isama si Maggie dahil may pasok ito sa universidad kahit araw ng Sabado dahil sa nalalapit na finals. Mag-isang namili ang lalaki. Bandang tanghali na ito nang bumalik. Hiyang-hiya si Rebecca Marie sa binata sa dami ng pinamili nito. Hindi lang sapatos at mga damit, kundi pati mga lingeries at ilang personal na kagamitan. Parang mas nais niyang manliit sa sobrang kahihiyan. Pero para namang karaniwan lang ang bagay na yun para kay Jose Philip. Wala siyang maramdamang mali siya sa pakikitungo nito sa kanya. Nakalista yan. Pabulong na wika pa nito. May tubo na yan kapag lumampas ng isang buwan at hindi ka pa nakakabayad. Kaya nga pinag-iisipan ko pa kung tatanggapin ko pa bang lahat ng ito. Ganting biro niya upang palisin ang nadaramang pagkaasiwa. Pwede pa ba tong isaoli? Yan ang hindi pwede. No return and no exchange ang policy nila. Kaya wala kang choice kundi ang idagdagan lahat ng ito sa utang mo sa akin. Paano kung gusto kong tumawad? Pwede kaya? Sige. Pagbibigyan kita, total, suki na naman kita. Nagkatawanan sila sa kanilang kalokohan. Sinamahan na niya ang binatang dalhin ng mga pinamili nito sa kanyang kwarto. Papalabas na si Jose Philip nang bigla itong pigilan ni Rebecca Marie. May kailangan pa ba ang aking suki? Pabirong tanong nito. Tipid na ngumiti si Rebecca Marie. Sa halip na magsalita ay nilapitan niya ang binata at ginawaran ng damping halik sa pisngi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang ngiti sa mga labi ni Jose Philip. Ang naroon ay pagtataka. I just want to say thank you for everything that you've done for me. Kinakabahang wika ng dalaga. Hindi niya binalak na halikan ng lalaki. Parang bigla na lamang may nag-udrok sa kanya na gawin yun. Napahinga ng marahas si Jose Philip. Ngumiti ito pero halatang pilit lang. You're welcome. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahihiyang magsabi. Narito lang ako palagi. Napakurap siya. Damang-dama niyang panlalamig ng kanyang mga kamay sa sobrang kabang kanyang nararamdaman. Ngumiti si Jose Philip. Tinungo na nito ang pinto. Na makalabas ang lalaki parang hinang-hinang na paupo na lamang ang dalaga sa kama. Chapter 5. Sa tulong ni Senyorita Monina ay naging lihim nga ang tunay na pagkatao ni Rebecca Marie sa lahat ng empleyado. Sinuportahan naman ang desisyong yon ng iba pang miyembro ng pamilya na may mataas ring posisyon sa kumpanya. Ang dating finance director mismo ang nagsanay sa kanya. Hindi naman siya nahirapan dahil naging chief accountant muna siya bago naging vice-presidente ng kanilang kumpanya.
Pagkaraan ng isang linggo ay siya na ang bagong finance director ng Montana Group of Companies. Iisang floor ang opisina nila ni Jose Philip. Ang kanyang opisina ay 5 opisinang pagitan sa silid ng binata. Ang isiping yun ay tila may dalang tuwa sa kanya. Para bang ikinasisiya niyang malaman na malapit lang siya sa lalaki. Lagi silang nagsasabay ng binata sa pagpasok, kahit yun ay may dalang haplos sa kanyang dibdib na hindi lamang niya ipakita sa lalaki. Pero hindi lang naman ito ang kanyang kasalo. Malimit nang nakakasabay sina Frances at Anthony. Minsan naman ay sina Dave at James. Sa pag-uwi ay sabay rin sila. Araw-araw siya nitong dinadaanan sa kanyang opisina, kaya minsan ay pinagtitinginan sila ng mga empleyado. Kung makatawag ito ay ganoon na lang. Sa isang araw ay hindi iisang beses siya nitong kinukumusta sa telepono. Minsan nga ay natatawa na lamang siya. Hindi naman niya ito magawang pagsabihan dahil kahit hindi niya aminin, ay gusto niya ang labis na atensyong ibinibigay nito sa kanya. Wala na akong naririnig na balita tungkol sa kuya mo o kaya kay Constantine. Sa palagay mo ay tumigil na sila sa paghahanap sa'yo? Tanong ni Jose Philip isang hapon habang pababa sila sa gusali para umuwi. Hindi ko alam. Pabuntong hiningang sagot ni Rebecca Marie. Pero sana nga ay ganon. Sana nga ay naisip na nilang pabayaan na lamang ako. Wala ka pa bang balak na lumantad at makipag-usap sa kuya mo ng masinsinan? Parang gusto mo na yata akong pauwiin. Pabirong aniya. Hindi naman. Natatawa ang binata. Naisip ko lang. Isang malalim na paghingang isinagot niya sa tanong nito. Ang ibig bang sabihin ng pananahimik mo yan ay oo? Na gusto mo na rin makita ang kapatid mo? Pananalakab ng binata. Kibit balikat lamang ang sagot niya. Panahon na lang siguro ang magsasabi. Kapatid ko pa rin si Kuya Vladimir sa kabila ng ginawa niya. Napatango-tango ang binata. Hindi na ito nagtanong pa. Pero kung pinagmasdan lamang niya ito ng maigi, nakita sana niya ang takot na nakasungaw sa mga mata nito. Nang gabing yun ay kinumusta ni Senyora Tara ang trabaho ni Rebecca Marie sa kumpanya. She's doing well, ma, sagot ni Jose Philip. Ang bala ko nga ay ilagay siya sa mas mataas pang posisyon, pero kailangan ko rin ng pagpayag ni Tita Monina. Why not, iho? Kung kwalipikado ba naman siya sa posisyon, bakit hindi? Nakangiting binalingan siya ni Jose Philip. Narinig mo yun? Hindi lang ako nagsabi that you deserve a higher position. Ikaw lang tong masyadong humble. Nakakahiya naman kasi kay Senyora Monina. Ayoko namang sabihin ng ibang empleyado na na-promote lang ako dahil kaibigan kita. Gusto kong paghirapan ng posisyon na gusto mong ibigay sa akin. Sagot niya. Kahit papano ay panatag ang kanyang kalooban sa pamilya. Hindi na siya nahihiyang magsabi ng kanyang niloloob. Siguro dahil nakahanda lagi ang mga itong makinig sa kanyang gustong sabihin. Lagi siya ng mga itong binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. May katwiran si Rebecca Marie, iho. Ani ni Sir Lance. Bakit hindi na lang natin siya hayaan kung saan siya maligaya? Sa tingin ko naman ay masaya siya sa kanyang posisyon sa kumpanya. Well, if that's the case, wala akong magagawa. Nasabi na lamang ni Jose Philip, sabay kibit ng balikat. Nang sumunod na mga araw ay naging normal naman ang takbo para kay Rebecca Marie. Walang nabago sa sitwasyon nila ni Jose Philip. Hindi ito nawawala sa kanyang tabi. Isang gabi naalala niya ang kanyang sulat na nasa kamay pa rin ng binata. Ngayon lang niya naalala ang tungkol doon. Bakit kaya hindi pa yun ibinabalik sa kanya ni Jose Philip? Hindi na naman ito kailangan ng sulat. Kung tutuusin, hindi naman yun para sa lalaki. Para yun kay Conrad. Si Conrad. Hanggang ngayon ay wala siyang balita dito. Magmula nang umalis ito sa kanilang poder ng kanyang kuya, ay hindi na ito nagpakita sa kanya. Hindi nito sinasagot ang kanyang mga sulat. Ano na kaya ang nangyari dito? Nasaan na kaya ito? Naidalangin niya na sana ay nasa mabuti ang kalagayan nito. Na sana ay naaalala rin siya nito dahil ito hindi niya nakakalimutan. Laman ito lagi ng kanyang isipan. Nasaan na kaya ang lalaki? Kung nasan man ito ay sana'y nasa mabuti itong kalagayan. Ano kaya kung sulatan niya uli ito? Tama, bakit nga ba hindi niya yung naisip kaagad? Makikisuyo siya sa katulong kapag ito ay pumunta sa bayan na ihulog ang kanyang sulat. Sana naman ay naroon pa rin ito sa address na ibinigay nito sa kanya sa Palawan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Rebecca Marie. Gumawa nga siya ng sulat para kay Conrad. Kinaumagahan ay pinuntahan niya si Manang Cory. Nakita ni Jose Philip ang iniabot ng dalaga na sulat sa matandang babae. Nagtanong ito. Sulat yon para kay Conrad.
Matagal na rin akong walang balita sa kanya. Nakangiting sagot ni Rebecca Marie. Biglang napalis ang ngiti ni Jose Philip. Napatangu-tangu ito. Oh, halika na. Nakahanda ng almusal. Anitong tila pinipilit lang ang sariling maging masigla. May meeting tayo ngayon kaya kailangan maaga tayo makarating ng opisina. Sige. Magkasunod silang pumasok sa komedor. Napansin ni Rebecca Marie na kape lamang ang ininom ni Jose Philip. Yan lang ba ang kakainin mo? Takang tanong ng dalaga. Sila lamang ang nasa komedor. Hindi ako nagugutom. Sige, kumain ka lang. Hintayin kita. Hindi tumitinging sagot ng lalaki. Nilaro-laro ng mga daliri nito ang gilid ng saucer. Napakunot no ang dalaga nang mapansing tila matamlay ang lalaki. Bakit mukhang hindi ka masaya? May problema ka ba? Wala, wag mo na lang akong pansinin. Ibinaba ni Rebecca Marie ang kutsara. At bakit naman hindi? Ngayon lang kita nakitang ganyan. Tiningnan siya ng binata pero saglit lang. Muli rin itong binawi ang tingin at itinoon sa puswelo ng kape. Masama lang ang pakiramdam ko, hindi kasi ako nakatulog kagabi. Bakit naman? Wala, dinalaw lang ako ng insomnia ko. Paminsan-minsan ay may mga gabi talagang hindi ako makatulog. Huwag mo na lang akong pansinin. Sanay na naman ako sa puyat eh. Sigurado kang yun lang ang dahilan? Dudang paniniyak ni Rebecca Marie. Tumango si Jose Philip. Saglit na pinag-aralan ni Rebecca Marie ang anyo ng kausap. Nang hindi na ito magsalita ay ipinasya na lamang niyang manahimik. Ipinagpalagay na lamang niyang babalik din ang sigla nito mamaya. Pero hindi yun na nangyari. Dahil buong maghapon ay hindi na nawala ang pananamlay ni Jose Philip. Buong araw itong walang sigla. Hindi malaman ni Rebecca Marie ang gagawin. Pauwi na sila ng ganoon pa rin ang lalaki. Halos hindi ito nagsasalita. Kaninang nanananghalian sila ay tahimik na tahimik rin ito. Minsan lang siyang tinawagan at tungkol pa sa mga papeles ang sadya. Pakiramdam tuloy niya ay sa kanya masama ang loob nito. Ngunit hindi naman niya alam kung bakit. Jose Philip, galit ka ba sa akin? Hindi rin siya nakatiis. Bakit mo naman naitanong yan? Walang kabuhay-buhay na balik tanong ng binata habang ang paningin ay nasa kalsada. Para kasing ayaw mo akong kausapin mula pa kanina. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tiningnan siya ng lalaki sa salamin. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Pakiramdam ko kasi sa akin ka galit kaya ka nagkakaganyan. Hindi sumagot si Jose Philip. Ang pananahimik mo bang yan ay tanda na tama nga ako? Nanatiling tahimik si Jose Philip. Para kay Rebecca Marie, isa iyong kumpirmasyon. Bakit? Sabihin mo na sa akin kung anong nagawa kong hindi mo nagustuhan at ipinapangako kung hindi ko na uli yun gagawin. Seryosong wika niya. Muli siyang tiningnan ni Jose Philip sa salamin. Talaga? Seryosong anyo nito. Bakit hindi? Balik tanong niya. Nagtagisan sila ng tingin sa salamin. Maya-maya ay unti-unti nagkahugi sa mga labi ni Jose Philip. Ang isang naa-amuse ng ngiti. Wala. Anito. Binibiro lang kita. Anyong hindi naniniwala ang dalaga. Nakangiti ng luminga ang lalaki.